On the first day of the feast of unleavened bread, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus' disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?" He sent two of his disciples and said to them, "Go into the city, and a man will meet you carrying a jar of water. Follow him. Wherever he enters, say to the master of the house, 'The teacher says, where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples?' Then he will show you a large upper room, furnished and ready. Make the preparations for us there." The disciples then went off, entered the city, and found it just as he had told them, and they prepared the Passover. While they were eating, he took bread, said a blessing, broke it, gave it to them, and said, "Take it, this is my body." Then he took the cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. And he said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many. Amen, I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God." And then after singing a hymn, they went off to the Mount of Olives. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Kada Huwebes Santo ay ipinagdiriwang po natin ang pinakamahalagang pista ng Eukaristiya. Kaya nga po upang ito ay bigyan ng focus, tayo po ay nagkakaroon lamang ng isang misa ng Huwebes Santo, the Mass of the Lord's Supper, at pagkatapos po niyan, dumadalaw tayo sa iba't ibang mga simbahan upang ating parangalan ang Eukaristiya na nasa isang altar. Sa Huwebes Santo, ipinagdiriwang natin ang pasinaya o institusyon ng Eukaristiya bilang sakramento. Tuwing tayo po'y nagmimisa, whether on a weekday or on a Sunday, ito rin ay pagdiriwang ng pista ng Eukaristiya. Atin pong pinaparangalan ang salita ng Panginoon, "Do this in memory of me." Pero ngayong araw na ito, simula po ng taong 1264, ay meron pang pista ang Eukaristiya at ito ang tinatawag natin na Corpus Christi. Pinagdiriwang natin 2 linggo pagkatapos ng Pentecost. Ano naman ang focus ng pistang ito? Ang focus po ng pistang ito ay ang tinatawag po natin na real presence. Na sa Eukaristiya, hindi lamang simbolismo ang alak at tinapay, kung hindi, ito ay totoong presensya, katawan at dugo, kaluluwa at pagkadiyos ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang focus netong pistang ito ng Corpus Christi. At paano ito nangyayari?
Ang salitang ginagamit po ay transubstantiation. Nananatili ang kulay, lasa, forma ng tinapay at ng alak at ng tubig. Nananatili yung mga katangian na yon, kulay, lasa, forma. Ngunit transubstantiation, ang sustansya ay katawan, dugo, tunay ni Kristo. Paano nagkakaganon? Alam niyo po, siyempre yan ay kapangyarihan ng Diyos. Tuwing tayo po'y nagmimisa, sa panahon po ng konsegrasyon, dalawang nagaganap. Unang-una, nagiging alak at tinapay, yung alak at tinapay nagiging katawan at dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoong Hesus na atin pong inaalala at muling binibigkas. Ang tawag po niyan sa wikang Griego ay anamnesis. Yun po yung bahagi ng konsegrasyon na sinasabi natin, on the night He was betrayed, Jesus took bread and He said, yung mga salitang yon ay mga salitang makapangyarihan. Let us remember the words of Jesus were the words that brought back to life Lazarus, who has been dead for 4 days. The words of Jesus are what brought back to life the dead son of a widow. They are what healed the son of the centurion from a distance. Say the word, Lord, and my son will be healed. Kaya dito sa misa, yun po mahalaga. Yung mga salitang yon ng Panginoon. Pero pangalawa, maliban sa bisa ng salita ng Panginoon na ating muling binibigkas, nagiging katawan at dugo ni Kristo ang alak at tinapay sa pamamagitan ng pagbaba ng Espiritu Santo mula sa Ama. Yun ang tinatawag na epiklesis. Yun yung bahagi ng konsegrasyon na sinasabi po natin, Father, let your Spirit come upon these gifts. Liliman mo ang alak at tinapay na ito tulad ng paglilim mo sa sinapupunan ni Maria. At nung lumilim ang Espiritu Santo sa sinapupunan ni Maria, nagkatawang tao si Jesus. Dito naman, paglilim ng Espiritu Santo, the body and the blood of Christ come to the altar. Yun po ang power ng konsegrasyon. Anamnesis, epiklesis. Pero, bakit pa kailangan ito? Bakit kailangan ng real presence? Brothers and sisters, unang-una mahalaga ang real presence sapagkat dito ipinapakilala ni Jesus ang kanyang tunay na pagmamahal. Ang isang tunay na pagmamahal, palaging present. O kayo nga, gusto nyo palaging connected. Galit kayo kung walang internet at hindi kayo makapag-text at makapag-messenger at makapag-Instagram sa inyong mga mahal sa buhay. Hindi nyo masilip yung CCTV sa bahay. Oh. Ang Diyos ganun din. God's love wants to be present. At yan nasabi ng Panginoon, I will be with you until the end of time. So yun po ang unang dahilan. The real presence is a gift of the love of Jesus. The Emmanuel, God with us. Hindi po God was with us. God
with us. Walang past, walang present, palaging nandyan. But the other reason, bakit kailangan ng real presence? Narinig natin kanina sa first and second reading kung papaanong araw at gabi sa templo ng Jerusalem, kailangang panibaguhin ng mga Israelites ang kanilang covenant with God sa pamamagitan ng pagpapadugo ng mga hayop, kambing, tupa, baka, araw at gabi, may kinakatay upang ialay ang dugo para panibaguhin ang tipanan. Mga kapatid, tayo'y nabubuhay sa bagong tipan. At sa bagong tipan, ang ating tipanan at ugnayan sa Diyos ay ginawa sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo, hindi ng hayop at ng ano pamang kahayupan, kung hindi ang dugo ni Kristo. At sa pamamagitan ng real presence sa bawat misa, ang pag-aalay na yan ng dugo at katawan ni Kristo sa krus ay atin pong muling ginaganap at iniaalay sa Ama. Yun po ang mas mahalaga. The real presence as the memorial of the sacrifice. Every time we offer the Mass, we offer to the Father the body, the blood of Jesus that was offered on the cross. Kaya nga po kailangan niyang real presence na yan. Now that we have known the depth, yung lalim ng ibig sabihin ng real presence, ang tanong ay, ano naman po ang hinihingi nito sa atin? Babalikan ko po yung gospel. Ang ganda ng gospel. Sabi doon ng mga alagad ni Lord, Lord, saan tayo magla-Last Supper? Saan ang Passover? Ano sabi ni Lord? Bumaba kayo sa siyudad, tignan nyo yung isang lalaking may daladalang sisidlan ng tubig. Sundan nyo. Pagdating sa bahay, sabihan nyo yung master of the house. Where is the guest room where I will spend the Passover with my disciples? Alam niyo po, sabi nung isang kasama kong pare sa parokya, si Father Resty, yung aking assistant, sabi niya, alam mo, Father Domi, hindi yan na-explain. Napakahalaga yung papel ng master of the house na yan. Bakit hindi binigay ang pangalan kung sinong master of the house na yan? Si Simon Sireneo nga may pangalan . Aksidente lang na binuhat ang krus. Nagkapangalan. Ito siya yung host ng Last Supper. Sa kanya yung venue. Ba't walang pangalan? Alam niyo po, pinagdasalan ko yan. At ang pumasok sa akin, walang pangalan. Kasi bawat isa sa atin, mga kapatid, ay master of the house. At bawat isa sa atin tinatanong ni Lord, nasaan ang guest room ko? Tatanggapin mo ba ang real presence ko? Nasaan ang guest room ko? Where I will eat with my disciple. Kailangan ni Lord ang ating pagtanggap na maayos. Na bawat isa sa atin pagharap sa Eucharistia, may guest room para kay Lord. And again, in my prayer, the word that came is prayer. How do you build a guest room for Jesus? Prayer. P-R-A-Y-E-R. P, presence. Dapat pag dumadalo ka sa Eucharist, hinaharap mo si Lord sa Eucharist,
Real presence yan eh. Ikaw ba present din? Ay, yung iba nakaupo pero nakatulala. Hindi ko alam kung nasa ng diwa. Huh? Presence can only be welcomed by another presence. At yun ang unang hinihiling ni Lord sa atin. Time and presence. R, reverence. Katahimikan, respeto. Sa parokya nga kaninang umaga sa aking misa, sabi ko, kayo ba pagpasok niyo na simbahan, greet niyo agad si Lord? Lord, thank you. Mas una mo pang greet at binebeso yung iyong ka-lektor, ka-commentator, ka-choir, ka-Eucharistic minister. Hindi ka man lang nag-good morning pa kay Lord. Kung sino-sino na ang binati mo, ang ingay-ingay pa. Where is the reverence? Kaya tama yung sinabi ni Bishop Soke. Sa misa, walang palakpak. Bakit? Kung dito'y iniaalay ang dugo ni Kristo tulad ng Kalbaryo, kung nasa Kalbaryo ka ba, papalakpak ka? A, awareness. Active participation. Praying, singing, being one body in the Eucharist. Why? Yearn. Magkaroon tayo ng anticipation. Magkaroon tayo ng panlasa. Pantakam para kay Jesus sa Eucharistia. Kaya mahalaga po yung adoration chapel. Kasi kung nag-a-adoration ka, diyan mo dinedevelop ang yearning, pantakam sa presensya ni Lord. E, everyday living out. Araw-araw, ang atin pong pabaon sa linggo ng Eucharistia, isabuhay, every day. And R means reach out. Bakit ba nandyan sa tabernakulo? Bakit ba nasa adoration chapel ang real presence ni Lord? Para sa ganon, He is reaching out to anyone who comes. At dapat ganun din tayo. Reaching out to anyone in need. Mga kapatid, nawa, ang debosyon natin sa Eucharistia, sa presensya ni Jesus, hindi lamang ritual. Let it be a lifestyle. Amen.